Superradyo Flash Report! Ilang ng mga nasawi sa pagguho naman ng basura sa isang landfill sa lungsod ng Cebu, umabot na po sa 11. Alamin natin ang balita mula kay Decime Padilla, Superradyo Cebu. Decime, pasok! Superradyo! Joel Melo, pumalo na sa 11 ang namatay sa landslide ng mga basura sa isang landfill sa Barangay Dinaleo sa lungsod ng Cebu. Ito'y matapos na nasa 3 bangkay ang kanilang nahukay sa isinasagawang search and retrieval operation. Kinabibilangan ito ng isang 57 anyos, 48 anyos at 50 anyos na pawang mga babae. Sa ngayon, nasa 25 individual pa ang patuloy na pinaghahanap ng mga rescuers. Ako, si Decime Padilla ng Superradyo Cebu nag-uulat para sa GMA Superradyo D0B, dapat totoo. Superradyo Flash Report! Tatlong mangingisda na nawawala sa Caraga, Davao. Alas 9:09 na po. Superradyo DZWB Flash Report! Ilang linya ng Ramon Magsaysay Boulevard sa Maynila sarado dahil mayroong puntong magilid na tanker. Manny Vargas, go ahead, Manny. Yes, Igan, bagamat naiangat na itong tumagilid na tanker na naglalaman ng syrup kanina, ay sunod-sunod na aksidente pa rin ang naganap. Kaya ito yung driver ng tanker. Pero nasa ospital na po siya ngayon, ano? Tumakbo yan. Tumakbo ito, hindi tumakbo yung ospital. Hindi po na ospital. Sa ospital. Okay. Tumakas. Naiwanan niya yung kanyang ID. ID po. Okay. So hindi pa nagpapakita itong Hindi po driver na ito? nagpapakita. Pati yung finance, wala rin yung finance po eh. Wala rin pa Wala rin po yung finance. Okay, maraming salamat. First name po nila? Joseph po. Si Joseph Bermundo, MMDA Constable, at lumalabas yung driver nitong itong truck na ito, tanker na ito, naglalaman ng syrup, Igan, Miss Connie. Ang syrup na ito ay para sa paggawa ng candy, ay na-aksidente nang ito ay tumagilid dito sa paglabas ng NLEX connector sa Ramon Magsaysay Boulevard westbound kaninang madaling araw. At ngayon ay naitayo pa lamang ito, pero nagdulot na yan ng sunod-sunod na aksidente kung saan yung tatlo dito ay nakita pa natin ng tumaglid at masaktan ang tatlong mga rider na ang isa ay isinakay na sa ambulansya ng Manila Local Government dulot ng mga sa pinsalang inabot nila sa kanilang katawan. Sa kasalukuyan, nasa tinatayang 5 linya nitong Ramon Magsaysay Boulevard westbound ang hindi nadadaan dahil sa ito is nasa ilalim pa sa flushing ng mga otoridad para matanggal ang napakakapal, madulas na madikit na syrup at isang linya lamang yung pinaka-inner lane nitong linya na ito ang siyang nadaraanan lamang sa mga sasakyan sa kasalukuyan. At dahil nga sa sitwasyon at minsan ay kinakailangan pang itigil ang pag-usad ng mga sasakyan para makapag-flushing ng kalsada, umaabot na ngayon, patay sa impormasyon ng MMDA, sa 3 kilometro ang haba ng pila ng mga sasakyan na lumalagpas ng V-MAPA dulot nga ng napakatinding sitwasyon ng trapiko dito sa lugar. Kaya po pinapayuhan natin ang mga motorista apektado, umiwas muna dito sa pagdaan sa Ramon Magsaysay Boulevard dahil sa hindi pa masabi kung pwedeng mabuksan na kagad itong sitwasyon. Dulot nga ng patuloy na ginagawang operasyon para matanggal ang madikit na may kadulasang syrup sa bahaging ito. Medyo kakaiba dahil may oras na madulas siya pag medyo manipis na yung syrup, pero pag makapal yung syrup ay madikit siya, kung kaya't pag ikaw ay nag-sudden brake, kakapit ang gulong mo na magre-resulta para ma-aksidente o matumba yung apektado motorista, partikular na ang rider. Isa pang tanker ng Manila DRRMC ang dumating na rin para tumulong sa pagpa-flushing dito sa lugar dahil sa hindi kakayanin ng isang bugahan lamang itong kalsada para matanggal ang napakalapot na syrup na sinasabing ang sangkap sa paggawa ng candy. Ako si Manny Vargas ng GMA Superradyo DZWB. Dapat totoo. Superradyo DZWB Flash Report! Dok, saglit lang. Naku, meron tayong napaka-importanteng balita lang. Ito lang, Okay, flash sure, report lang sure. kami. Superradyo DZWB Flash Report! Ano to? May nanaksak na pulis ng kapwa-pulis sa loob ng Kampo Kampo Krame. Krame pa, Mark oh. Makalala, didetali mo nga yan. Nanaksak habang nag-almusal ng isang pulis sa loob ng Anti-Organized Crime Unit sa Camp Crame. Base sa report ng CADG, 7:30 ng umaga nangyari ang insidente. Pagpupunta lang sana ng Quezon City Prosecutor's Office sa Quezon City ang mga pulis para sa preliminary investigation ng mangyari ang insidente. Base sa report, nagkakaroon ng agahan sa kusina ang dalawang pulis nang biglang dumating ang isang pulis na may ranggong Police Senior Master Sergeant at bumunot ng kutsilyo. Pagkatapos nito ay nangyari na ang pananaksak kung saan nasaksak ang isang pulis
sa likuran. Dinala ang biktima sa PNP General Hospital para lapatan ng paunang lunas at sa mga oras na ito ay patuloy pa na nagpapagaling. Lumalabas naman sa inisyal na investigasyon na nakitaan ng sudden change o biglaang pagbabago sa kanyang behavior ang itong pulis na nananaksak. Patuloy pa ang investigasyon sa nangyaring insidente. Wala pang Yes, sir. man Yes, lang sir. yung motibo, magkaaway ba yung dalawang pulis na iyon, ganon? Basta lang siya yun yung- randomly sinaksak siya, yung likod niya Yun yung unang nakita, inaalam pa ganon? kasi ang sabi dito sa report ay biglang nakitaan na lamang ng pagbabago sa behavior. Basta So, random biglang lang, nanaksak. nakita niya lang yung Ah. Ang isa. hirap naman. At saka, ang hirap naman nung kumakain ka, baka kakain din dapat lang siya, bigla na lang nanaksak. Ano So yun? hindi niya hindi yun ang tinutumbok niya, basta wala lang, nakapanaksak lang ng kung sino man, ganon? Nakapanaksak na lang Oh. itong pulis na to. So yun, aalamin pa kung Oo, ano ba yung problema. Pero ang initial report, bigla raw nakitaan ng pagbabago sa Biglang- kanyang biglang- behavior. Biglang Mabuti ka nabago. mo't hindi barel. Di ba, Oo Susan? Siyempre, may mga barel ang mga Correct. pulis. Oo naman. Oo, may service firearm yung mga eh. Oo. Kasi sa kusina naman ito nangyari. Oo, at sila nga naghahanda dahil meron silang preliminary investigation sa isang kaso na pupuntahan dyan sa Quezon City Prosecutor's Office Naku. at nandun sila dun sa Anti-Organized Crime Unit at sangkot nga dito isang restricted personnel dyan sa EOCU. Naku, sige. Sige, mo, Oo, magdagdagan thank mo you. ba kami ng detalye? Tama-tama itatanong namin mamaya doon sa aming kausap na Psychologist. ano. Thank you, Salamat, Mark. Maraming salamat ang inyong kapuso, Mark Makalala ng GMA Super Radio TCWB, dapat totoo. Super Radio DZWB Flash Ano Report! tingad tayo? Super Radio Flash Report! Nakoy, may sunog po sa Tondo, Maynila. Flash report ni Manny Vargas. Manny. Batay sa inisyal impormasyon na kuha ng Super Radio DCWB, nagaganap ang sunog sa may bahagi ng Pilar Street, Malugi, Tondo, Maynila, kung saan residential area ang apektado. Sa inisyal impormasyon din ay itinaas na sa unang alarma ang sunog sa bahaging yan ng Maynila. Ang tambayanan pa ang mga karagdagang detalye. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Super Radio Flash Report! Ito ang Super Balita sa Tanghali Nationwide! Effusive eruption o mabagal na paglabas ng lava ay pinapakita ngayon. Super Radio Flash Report! Pangulong Bongbong Marcos nais ng extradition treaty sa Portugal para maaresto si dating Congressman Zaldico. Flash report ni Tuesday New Tuesday. Pinatatrabaho na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan ang pagsasara ng extradition treaty sa pagitan ng bansang Portugal. Sa ngayon kasi ay walang ganitong tratado ang Pilipinas sa Portugal, kung saan pinaniniwala ang nagtatago o nananatili ngayon si dating Representative Zaldico na nahaharap sa iba't ibang kaso bunsod ng flood control projects. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na kahit wala pang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Portugal, ay inatasan, nakikipag-ugnayan na sila sa pamamagitan ng Interpol para sa pag-aresto o pagkuha kay dating representative ko. At hindi naman matiyak ni Rimulya kung ano ang timeline ng pagkakaroon ng extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Portugal. Ipinapaubaya na anya niya sa Department of Foreign Affairs ang pagtatrabaho kaugnay nito upang agad nang mapabalik sa bansa si Zaldico. Ayon pa kay Rimulya, ito ang unang pagkakataon sa kanyang pagkakaalam na mag-a-apply ang Pilipinas sa isang bansang wala silang kasunduan o tratado para mapabalik dito sa Pilipinas ang isang Pilipino na nahaharap sa iba't ibang kaso. Ako si Tuesday Sagunion ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Sinagabi ka na naman, hindi na yata tama yan. Action pa ang craving nyo. Saan ka pupunta? Pinapura ka ng lintik. Sagot yan ni Daking ngayong Enero. Sinong naririto nung araw na namatay ang aking kapatid? FBJ sa GMA, 3:15 p.m. Super Radio Flash Report! Super Balita sa Tanghali Nationwide! Super Radio DZWB Flash Report! Halos 12,000 megawatts na mga kontrata ng Solar Philippines kung saan ang founder ay si Congressman Leandro Leviste terminated na ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Report mula kay Glenn Huego. Glenn.
Winakasan na o terminated na ang halos 12,000 megawatt na kontrata na nai-award sa Solar Philippines noong 2024 at 2025 na itinatag ni Congressman Leandro Leviste. Ito ay kay Energy Secretary Sharon Garin ay dahil sa kabiguan itong tumalima sa contractual obligations. Sinabi ni Secretary Garin na nasa 24 billion pesos na penalty at financial obligations ang kanilang inahabol. Nanindigan ng kalihim na ang nais nila ay mga lehitimong investor lamang kaya't ginagawa nila ang paglilinis at mga tamang proseso. Wala pang payag ukol dito sa Leviste. Ako sa Glenn Hueco ng Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio DZWB Flash Report! Okay, Yusek, sandali lang po. Meron lang po tayong flash report. Singit lang po natin sandali. Diyan lang po kayo. Super Radio DZWB Flash Report! Pagsasailalim sa Cebu City sa state of calamity, aprobado na sa City Council. Flash report mula kay John Kim Bote ng Super Radio Cebu. John? Aprobado na sa Konseho ng Lungsod ng Cebu ang resolusyon na naglalayong isailalim sa state of calamity ang lungsod dahil sa nangyaring landslide sa landfill sa Barangay Binaliw. Ang resolusyon ay inihain ni Consel Dave Tumulak, pinuno ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon kay Tumulak na ang nangyaring landslide sa landfill ay nagresulta sa waste management disruption sa lungsod. Sa pamamagitan ng pagdeklara ng state of calamity, maglalaan ang lungsod ng 30 million pesos upang matugunan ang mga problema kaugnay ng pagtatapon ng basura na sa lungsod, ang air hazard sa mga apektadong lugar at ang pagpapatuloy sa search and rescue operation sa landfill site. Samantala, pumalo na sa 12 ang kumpirmadong namatay sa insidente matapos isa pang bangkay ng isang babae ang nahukay pasado alauna ngayong hapon. Dahil dito, nasa 24 na lang ang pinaghahanap pa ng mga rescuers. Ako, si John Kimbote ng Super Radio Cebu, nag-uulat para sa GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Maraming salamat, John Kimbote ng Super Radio Cebu. Super Radio DZWB Flash Report! Oo, ako'y pumapatay! Bakit ang pinapatay ko ay mga adik kahit kumikitil sa buhay na nakisimulay na nagtatanggol sa karapatan ng mga manggagawa at mahihirap na katulad ninyo? Paano ako mabubuhay kung wala kayo? Asedilio FPJ sa G-Flex, Friday, 8:05 p.m. Salamat mga kapuso sa inyong palagiang pakikinig. Ang Super Radio DZWB ang #1 sa buong taon ng 2025. At ngayong 2026, tuloy lang ang paglilingkod namin sa inyo on-air at online para lahat ng dapat yung malaman tungkol sa nagaganap sa ating bayan ay inyong napapakinggan ng buo sa detalye at buo sa katotohanan.